Julie, salamat talaga ha. Hindi ko akalain na sasagutin mo ko ngayong gabi. Parang lahat ng takot kong baka mabasted ako. Biglang nawala kanina nung ngumiti ka. Tisoy naman, sobra ka naman kung magsalita. Hindi naman ako ganun kaganda o ka-espesyal eh. Pero, oo, ayoko nang patagalin pa. Hindi na ako ganong magpapakipot. Sinasagot na kita. Kasi sa totoo lang, matagal na rin kitang hinahangaan. Talaga? Hindi nga, Julie. Kailan pa? Bakit di ko man lang napansin yon? Ang sungit mo lagi. Hirap mong lapitan. Swerte ko lang talaga, tropa ko si Abner. Oo nga, totoo. Matagal na. Hindi ko na maalala kung kailan nagsimula yon. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng ipahalata, no? Lalong hindi pwedeng ako pa yung manligaw sa'yo. Kababae kong tao, no? Tsaka, lagot ako kay nanay at tatay, lalo na sa kuya Abner ko. Promise, Julie. Hindi kita lulukuhin. Ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Siguradong sigurado na ako. Alam mo, gusto ko na nga ipaalam kay Abner eh. Tropa ko siya, kaya alam kong matutuwa siya para sa atin. Nako, wag muna kaya. Baka magalit yun eh. Alam mo naman si kuya, sobrang protective sa aming mga kapatid niyang babae. Akong bahala. Ayun siya oh. Halika, lapitan natin. Gusto kong siya ang unang makaalam ng tungkol sa relasyon natin. Ang aga mo ah. May lakad ba tayo ngayon? Mamayang gabi pa, Abner. May pupuntahan tayong sayawan. Ang totoo niyan, napadaan lang kasi ako dito sa may inyo tapos nakita ko si Julie na nagwawalis sa may likod bahay. Uy Julie, kaya pala namumula yung pisngi mo eh. Dahil nakita mo si paring Soiti. Kuya, kasi may gusto sana kaming sabihin. Sinagot na ako ng kapatid mo, pare. Kami na ni Julie. Sa wakas! Ano? Totoo ba yan? Julie, seryoso nga? Oo, kuya. Sinagot ko na si Tisoy kanina. Abay ayos. Sa wakas. Matagal na kitang kinukulit, Tisoy, kung kailan mo baliligawan ng seryoso ang kapatid ko. Buti na lang at nawala na pagkatorpe mo. Pero tandaan mo, pare. Huwag na huwag mo sasaktan at lolokohin to si Julie. Siyempre naman. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal at tiwala niya sa akin. Julie, masaya ako para sa'yo. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita bilang kapatid. Ayoko nakikita kang umiiyak. Paring Abner, wala kang dapat ipag-alala. Iingatan ko si Julie. Kuya, salamat at naiintindihan mo. Natatakot nga ako kanina na baka pagalitan mo ako eh. Ano ka ba? Gusto ko lang maging masaya ka. Kung dito ka magiging masaya sa hambog kong kaibigan, susuportahan ko kayo. Tsaka nasa tamang edad ka na naman eh. Pero ipinaalam nyo na ba yan kina nanay tatay? Hindi pa eh. Gusto ko kasi na ikaw ang unang makaalam, pare. Kuya naman, sobra ka kung mag-alala. Kaya nga pinili ko si Tisoy kasi alam kong mapagkakatiwalaan siya. Sus, ang sabihin mo, matagal mo na talaga siyang gusto. Totoo pala talaga yun, pre. Kanina lang inamin sa akin ni Julie yun eh. Alam mo rin pala ang tungkol dun. Siyempre naman. Kilalang kilala ko yung mga kapatid ko, no? Basta tandaan nyo, ang pagmamahalan, hindi lang puro kilig. Kailangan may respeto at tiwala kayo sa isa't isa. Julie, sige na. Puntahan nyo na si nanay sa kusina. Opo, kuya. Tisoy, halika na. Teka, parang dinagaya yata bigla ang dibdib ko. Hindi mo ba kami sasamahan, paring Abner? Sige na, pasok na kayo. Kaya nyo na yan. Ang dami pa nitong sisibaking kong kahoy, oh. Kinakabahan talaga ako. Baka bigla akong habulin ng itak ng tatay nyo. Pero, kaya ko to. Ako pa ba? Tara na nga, mahal. Julie pala. Matagal ko nang iniingatang sikreto ang paghanga ko kay Tisoy, Miss Gwen. Ang medyo mahambog pero matikas na kaibigan ni Kuya Abner. Sa tuwing pumupunta siya sa bahay bilang bisita ni Kuya, tahimik lang ako nakaupo sa may balkonahe. Kunwari abala sa ibang bagay. Pero sa totoo lang palihim ko siyang tinititigan.
Ang tangkad niya matipuno at kahit mayabang ang dating, may kakaibang hatak siya sa akin na hindi ko maipaliwanag. Minsan nga iniisip ko baka parang nakababatang kapatid lang ang tingin niya sa akin. Pero sa kabila nun, hindi ako nawala ng pag-asa. Na balang araw mapapansin niya rin ako. Kaya nang dumating yung araw na nanligaw siya sa akin, hindi ko na kayang magpakipot pa. Ayoko may pagsisihan ako sa huli. Totoong may kayabangan si Tisoy. Pero sa likod ng mahambog niyang asta, ramdam kong may lambing at kakulitan din siyang itinatago. Kaya nang sa wakas sinagot ko na siya, pakiramdam ko nakalaya ako. Hindi ko na kailangan itago ang paghanga ko sa kanya. Pwede ko nang ipakita sa lahat kung gaano ako kasaya pagkasama ko siya. Kung gaano ko siya kamahal. Tisoy, totoo ba yung narinig ko sa mga tropa nyo? Naaalis ka raw dito sa atin? Oo, Julie. May trabaho nang naghihintay sa akin sa Laguna eh. Alam mo namang matagal ko nang gustong subukan ng swerte ko sa ibang lugar, di ba? Laguna? Ang layo nun ah. Paano naman ako? Paano tayo? Julie, huwag kang mag-alala. Gagawin ko to dahil gusto kong maging handa tayo para sa kinabukasan nating dalawa. Gusto kong may maipundar, may maipon, para sa kasal natin, balang araw. Kasal? Tisoy, seryoso ka ba? Oo naman. Yan ang pangarap ko, ang makasal tayo. Hindi ko lang masasabi sa ngayon kung kailan matutupad pero doon ako sa Laguna mag-iipon, sa papasukan kong bakery. Pero, paano kung magbago bigla ang isip mo? Ang dami kong naririnig na kwento sa iba na may mga lalaki raw na kapag napalayo sa girlfriend, nakakalimot na sa mga pangako at sumpaan. Nagbabago bigla, nanlalamig. Hindi ako ganun. Ako to, Julie. Si Tisoy. Yung pinili mong sagutin sa lahat ng mga manliligaw mo. Kasi pala, matagal mo na akong gusto. Tisoy naman eh. Huwag mo na nga akong asarin dyan. Pero, ang lungkot isipin na hindi na kita makikita araw-araw. Wala nang bibisita dito sa amin ni Kuya. Wala na akong inspirasyon. Babalik naman ako dito eh, kaya huwag ka na malungkot. Susulatan kita palagi para maramdaman mo pa rin ang presensya ko kahit nasa malayo ako. Talaga? Aasahan ko yan, Tisoy, ha? Pangako. Gusto kong malaman mo lahat ng nangyayari sa akin doon. Kung paano ako magtrabaho, kung paano ako nag-iipon, at kung gaano kita kamahal kahit hindi tayo magkasama. Ang sweet mo naman. Pero, sana nga, totoo ang lahat ng yan. Aba, ngayon mo lang naisip na sweet ako. Pero seryoso, Julie. Mahal na mahal kita. Gagawin ko to hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Kung ganoon, umasa kang maghihintay ako. Basta wag mong kakalimutan ng mga pangako mo, Tisoy. Ako rin, Julie. Medyo hambog man ako at makulit. Seryoso ako sa'yo. Hindi ako mawawala sa'yo at hindi ko hahayaang masayang ang tiwala mo sa akin. Kailan ka aalis? Sa Makalawa na, maaga akong babiyahe. Sa Makalawa na agad? Bakit ang bilis naman? Kasi kailangan na raw ng tiyuhin ko ng helper sa panaderya niya. Nakakaiyak talaga. Pero sige na nga. Pipilitin kong magpakatatag dito. Mag-iingat ka palagi doon, Tisoy. Salamat, Julie. Ako, pipilitin ko maging karapat-dapat para sa'yo. Magtatrabaho ko, mag-iipon, at babalik dito bilang lalaking mapapangasawa mo. Naku, huwag kang ang ganyan. At baka lalo lang akong ma-inlove sa'yo eh. Di mas mabuti. Kasi gusto kong araw-araw ka ma-inlove sa akin, kahit wala ako sa tabi mo. Basta, huwag mong kalimutang sumulat ha. Sasagutin ko yun agad. Pangako. At ikaw din, huwag kang magpapaligaw dito habang wala ako, ha? Naku, hinding-hindi. Patay na patay kaya ako sa'yo. Nag-iisa ka lang dito sa puso ko, Tisoy. Mabigat ang pakiramdam ko nang ihatid namin ni Kuya Abner si Tisoy sa daungan. Sa bawat hakbang ng mga paa ko papalapit doon,
Parang mas lalong naninikip ang dibdib ko. Gusto ko siyang pigilang umalis. Gusto kong sabihin na wag na siyang pumunta sa Laguna. Pero alam kong mali yun. Ang pangarap niya ay hindi lang pansarili kundi para rin sa pamilya niya at sa aming dalawa. Bago siya tuluyang sumakay sa maliit na bangka na maghahatid sa kanya sa mas malaking bangka, niyakap niya ako. Gumanti naman ako ng mas mahigpit na yakap. Doon hindi ko na napigilan ang pagbagsak ng mga luha ko. Hinayaan ko na lang siyang makita kung gaano ako nasasaktan. Dahil yun naman ang totoo. Kahit sobra ako nalungkot, kumapit ako sa pangako niyang hindi siya magbabago. At susulat palagi. Oo nga pala Miss Gwen, mga year mid-90s po ito nangyari. Kaya hindi pa uso ang cellphone at social media. Habang papalayo ang bangka, tinanaw ko yun hanggang sa hindi ko na maaninag. Saka pa lang ako kumilos para umuwi na kasama si Kuya Abner. Julie! Julie, halika muna rito. May sasabihin ako sa'yo. Sandali lang, kuya! Tatapusin ko lang tong paghuhugas ng pinggan. Ano yun, kuya? Parang seryoso ka. Seryoso nga. Ganito kasi Julie, may nag-alok sa akin ng trabaho sa Laguna. Medyo malaki-laking sahod kumpara sa kinikita ko rito sa pag-aalaga ng mga hayop. Laguna? Dun sa pinapasukan ni Tisoy? Oo, malapit sa bakery na pinapasukan ni Paring Tisoy. Alam kong malayo ang syudad pero malaking tulong to para sa pamilya natin. At isa pa, gusto kitang tanungin Julie, gusto mo bang sumama sa akin? Ako? Sasama sa'yo sa Laguna? Talaga, kuya? Oo, kung gusto mo lang naman. Kailangan din daw kasi ng tindera at gusto ng amo, dalaga pa. Kaya naisip kita kagad. Naku, kuya. Syempre gusto ko, no? Nandun si Tisoy di ba? Hindi na ako maghihintay sa mga sulat niya dahil pwede ko na siyang makita ulit sa personal. Hindi na ako malulungkot lagi. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Hindi lang trabaho ang habol mo kundi si Paring Tisoy din. Syempre, kuya. Mahal ko siya At masaya ako na makakasama ko siya ulit kahit paminsan-minsan lang. Naiintindihan ko naman. Pero Julie, huwag mong kakalimutan. Trabaho pa rin ang pangunahing dahilan kaya tayo pupunta ron, ha? Oo, Kuya Abner. Pangarap ko rin namang makatulong sa pamilya natin. Kung makakapagtrabaho ako doon kasama mo, dalawa na tayong magpapadala dito kina nanay, di ba? Tama. At isa pa, hindi naman habang buhay nandito ka lang. Mas mabuti nang masubukan mo rin makipagsapalaran sa ibang lugar. Salamat, Kuya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Huwag ka muna masyadong masabik dyan. Mahirap din ang trabaho doon. Mahaba ang oras. At minsan mabigat ang mga gawain. Kaya ko yun, Kuya. Kung si Tisoy nga kayang magsakripisyo, dapat ako rin. Ganyan dapat. Pero Julie, payo lang ha. Pagdating natin doon, huwag ka magpapakita masyado kay Tisoy. May trabaho siya, may trabaho ka rin. Kailangan nyo mag-focus pareho. Opo, Kuya. Naiintindihan ko. Pero hindi mo rin maaalis sa akin na maging masaya dahil magiging malapit na ulit ako sa kanya. Ewan ko sa'yo. Masyado kang in love doon sa tropa ko. Alam kong sa una hindi papayag siya na nanay, lalo na't bunso ka. Pero kukumbinsin natin sila. Salamat talaga, Kuya. Kaya simulan mo nang ihanda ang mga dadalhin mong gamit. Sa susunod na alis ng bangka, babiyahe na tayo. Ilang araw na lang, Kuya. Kinakabahan ako pero mas lamang yung nararamdaman kong pananabik. Basta lakas ang mong loob mo, Julie. Tandaan mo, hindi biro makipagsapalan sa ibang lugar. Pero kung magkasama tayo, mas magiging magaan ang lahat. Mababantayan pa rin kita at magagabayan, kaya siguradong hindi ka mapapahamak. Oo, Kuya. Alam mo rin namang mabait ako at masunurin. Yan ang gusto ko marinig. Hindi ko halos maipikit ang mga mata ko kinagabihan. Ang daming gumugulo sa isipan ko. Hindi problema, kundi yung sobrang saya at pananabik. Sa wakas matatapos na rin ang mga araw ng lungkot at pangungulila ko kay Tisoy. Parang kailan lang halos gabi-gabi ako umiiyak.
Tinupad naman niya ang pangako niyang laging susulat. Pero iba pa rin kapag kasama ko talaga siya. Kahit hating gabi na, naglalaro pa rin sa isipan ko ang mga eksena kapag nagkita kaming muli. Iniisip ko kung ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya akong bigla sa Laguna. Siguradong magugulat siya. Hindi ko napigilang mapangiti habang nakatitig sa kisame. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalo ako nananabik. Kung pwede ko lang talagang hilahin ang oras ay ginawa ko na. Kuya, ang bilis ng mga pangyayari. Kanina lang, nag-aayos na ako ng mga gamit na dadalhin papuntang Laguna. Ngayon, bigla na lang tayong na-delay dahil sa pagkamatay ni Kuya Wancho. Parang hindi pa rin ako makapaniwalang wala na siya. Oo nga, Julie. Hindi lang basta sakit ang ikinamatay niya. Iba raw ang dahilan. Kahapon lang malakas pa siya. Tapos ngayon wala na. Nakakakilabot, Kuya. Kanina sa lamay, napansin mo ba? Ang daming nagbubulungan. Para bang may pinag-uusapan sila na ayaw iparinig sa iba? Napansin ko nga rin. May mga chismis na hindi raw natural ang pagkamatay ni Wancho, Julie. Baka totoo nga. Anong ibig mong sabihin? Barang. Barang ang dahilan, Julie. Barang? Kuya, wag mo nga akong takutin. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Siguro inatake lang siya sa puso. Hindi. Nakita mo bang namaga ang buong katawan niya? May mga pasa sa leeg at parang kinain ng kung anong hindi nakikitang hayop. At ang sabi ng matatanda, bago daw namatay si Wancho, nagsisigaw daw na may babae nakatayo sa may panan ng higaan niya. Diyos ko, Kuya. Pero bakit naman siya babarangin? Dahil sa kalokohan niya. Alam mo naman si Wancho hindi marunong makontento. May asawa na, pero nambababae pa. May isa pa siyang karelasyon sa kabilang baryo bukod kay Gina na asawa niya. Kaya pala parang galit yung mga kamag-anak ni Ate Gina. Ang sabi nga, isa raw sa mga niloko niyang lumabi sa isang mangkukulam. Kaya ayun, siningli siya ng karma at pinarusahan ng inagrabyado niya. Ay, ang lungkot, Kuya. Nakapanlulo mo at nakakatakot. Kung totoong ang barang ang dahilan, paano kung may sumunod pa sa pamilya natin? At sino kaya yung mambabarang na gumawa nun kay Kuya Wancho? Hindi ko alam. Wala akong ideya kung sino. Kaya nga mula ngayon, kailangan natin mag-ingat. May mga taong pinipiling gumamit ng itim na mahika para makaganti sa mga nanakit sa kanila. Kuya, ibig sabihin ba, baka mapahamak din tayo? Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga ngayon, masuportahan natin ang pamilya natin. Pero Julie, tandaan mo, minsan ang mga taong niloloko na mahina ang loob at may malambot na puso, may ibang humihingi ng hustisya para sa kanila. Kaya ba ganun ang nangyari kay Kuya Wancho? Oo, Julie. Sa huli, babalik sa atin ang lahat ng kasalanan ginawa natin sa kapwa. Kaya nga ikaw, mag-iingat ka. Ingatan mong sarili mo, lalo na ang pagkababae mo. Kuya, alam kong para sa akin din ang mga sinasabi mo. Pero naniniwala akong hindi ganun si Tisoy. Totoong mahal niya ako. At panghahawakan ko yun hanggang sa huli. Sana nga, Julie. Sana hindi mo maranasan ang sakit na dinanas ng asawa ni Wancho. Dahil ako ang unang maapektuhan pag nangyari yon. Hindi ko mapigilang manginig sa mga narinig ko mula kay Kuya Abner. Ang salitang barang ay paikot-ikot sa aking isipan. Para bang may malamig na hangin dumampi sa buong katawan ko at biglang nanigas ang mga tuhod ko. Nakakatakot isipin na ang kamatayan ni Kuya Wancho ay hindi dala ng karamdaman, kundi ng ganti at sumpa ng taong inagrabyado nito. Magdamag halos na hindi nawala ang kaba sa dibdib ko. Iniisip ko nun paano kung pati kami madamay. Napuno ng pangamba ang puso ko at halos hindi ako makapagsalita sa ikalawang gabi ng lamay. Julie, iha, totoo bang aalis kayo ni Abner bukas? Opo, Chang. Sasama po ako kay Kuya Abner sa Laguna para magtrabaho. Tsaka, nandun din po si Tisoy. Sa wakas,
makikita ko na po siya ulit. Hay Julie, mula nung bata ka pa, ikaw na ang paborito kong pamangkin. Hindi dahil mas mahal kita kesa sa iba, kundi dahil ikaw ang pinakamalapit sa puso ko. Ngayon iiwan mo ko bigla. Mag-isa na lang ako muli sa bahay na to. Wala nang dadalaw sa akin araw-araw at magdadala ng ulam. Chang, hindi ko po kayo iiwan. Magtatrabaho lang po ako roon. Hindi ko rin kasi kayang tiisin ng lungkot na hindi nakikita si Tisoy ng matagal. Pero babalik din naman po ako. Kami ni Kuya Abner. Hayaan niyo po, padadalhan ko rin kayo. Hindi madali ang buhay sa malayong lugar, Julie. Ang mundo roon hindi tulad dito sa baryo. Maraming tukso. Maraming taong hindi mabuti ang hangarin. Naiintindihan ko po. Pero nandun naman po si Tisoy at Kuya Abner. Huwag mong kalimutan ang mga payo ko, Julie. Ang puso, madaling malinlang na matatamis na salita. Kapag minahal mo ang isang tao, ibibigay mo halos ang buong sarili mo. Pero kapag nasaktan ka, malaking sugat yon sa puso mo. Kaya huwag kang padadala sa tukso. At huwag puro puso ang paiiralin mo. Opo, Chang. Lagi ko pong tatandaan lahat yan. Kayo rin po mag-iingat kayo dito palagi. Pasya lang kayo sa bahay kapag nalulungkot kayo at kailangan ng makakausap. Nandun naman palagi si nanay. Julie, hindi lahat ng pagmamahal tinutumbasan ng katapatan. May mga lalaki marunong mangako pero kulang sa gawa. Tandaan mo, ang babae ang mas talo sa huli. Kapag naisuko na pati ang dangal sa lalaki. Huwag po kayong mag-alala. Buo po akong aalis dito sa probinsya. Kaya buo rin po akong babalik. Huwag kang magpapabaya sa sarili, Julie, ha? Mahal na mahal kita. Ang tanging hiling ko lang huwag kang uuwi sa baryong to na durog ang puso. Mahal din kita, Chang. Salamat po sa mga payo at paalala. Anak, hindi kita mapipigilan sa mga desisyon mo sa buhay. Pero sana sa bawat araw mo sa Laguna, maalala mong may isang matandang tiyahing ka rito na palaging nagdarasal para sa kaligtasan mo. Bukod pa sa mga magulang at kapatid mo. Opo, Chang. Pangako, mag-iingat po ako lagi doon. Nung gabing yun, bago ako pumasok sa kwarto ko para ayusin ulit ang mga gamit ko, napansin ko si Tita Minerva na nakatayo sa may bintana. Tahimik lang siya. Nakatingin sa labas na para bang may malalim na iniisip. Nung una ay nakala kong nalulungkot lang siya dahil aalis na ako. Pero habang tinititigan ko siya, may kung anong kakaibang aura akong naramdaman sa kanya. Parang may kakaibang tala sa paraan ng pagtitig niya sa kawalan. Habang nakahiga ako at nagpapaantok kinagabihan, naiisip ko pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Chang. Para bang bigla siyang naging ibang tao sa paningin ko. Ayokong patagalin ang agam-agam sa isip ko kaya pinilit ko ang sarili kong matulog. Hindi ako pwedeng magpuyat dahil biyahe na namin ni Kuya Abner kinabukasan. Sa wakas makikita ko nang muli si Tisoy, ang lalaking pinakamamahal ko. Tisoy! Tisoy! Julie! Julie, mahal ko! Kumusta ka? Sa wakas nakita rin kita ulit. Hindi naman to panaginip lang, di ba? Totoong nasa harapan na kita ngayon, Tisoy, di ba? Totoo to, Julie. Yakap nga kita, oh. Hindi ka nananaginip lang. Ang tagal kong hinintay ng araw na to. Palagi kang laman ng isip ko habang nagtatrabaho. Ako naman, halos gabi-gabing umiiyak. Pero ngayon, lahat ng lungkot ko, napalitan na ng saya. Nandito na ako. Hindi na tayo mangungulila at masasabik sa isa't isa, Julie. Aba, Julie, hindi ko inaasahang makikita kita rito.
Lori? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Julie, hindi ko pala nasabi sa'yo sa sulat. Si Lori, katrabaho ko dito sa bakery. Matagal na rin siya rito. Nauna pa siya sa akin. Oo, tama ang sinabi ni Tisoy. Ako ang isa sa mga tumulong sa kanya nung bago pa lang siya rito. Kaya naman halos magkasama kami palagi. Sa trabaho, sa pamamalengke, tuwing day off at sabay din kami lagi kumain. Minsan pala tabi rin kami matulog. Ganun ba? Hindi ko inakalang ikaw pala ang tinutukoy niya minsan sa sulat. Akala ko, lalaki ang katrabaho mo, Tisoy. Hindi ko ba nabanggit sa sulat? Huwag ka na magtampo, mahal. Parang kapatid ko na yan si Lori eh. Siyempre, iba pa rin yung saya ko ngayong nandito ka na. Sobrang namiss kita. Aba, mukhang mas magiging masaya si Tisoy ngayon Pero Julie, handa ka na ba? Mahirap ang buhay dito. Hindi biro ang magtrabaho sa bakery. Alam ko, pero handa akong sumubok. Basta magkasama kami ni Tisoy, kakayanin ko ang lahat. Ganyan ang gusto ko sa'yo, mahal. Hindi ka sumusuko agad. Kaya mahal na mahal kita eh. Sana nga hindi ka agad sumuko. Kasi dito, Julie, hindi pwede ang mabagal. Yun bang mahinhin na kilos? At oo nga pala, hindi naman ikaw ang makakasama ni Tisoy. Ako, kayo ni Abner. Dun pa sa kabilang kanto ang panaderyang papasukan nyo. Salamat sa paalala, Lori. Pero siguro naman, masasanay din ako sa mga gawain dito kapag tumagal. Lahat naman ng bagay na pag-aaralan. 'Di ba, mahal? Oo naman, mahal. Sige na. Huwag na kayong magbangayan. Pareho kayong importante sa akin. Si Lori bilang katrabaho at ikaw, Julie. Ikaw ang buhay ko. Tisoy, sa totoo lang, kinabahan ako nung makita ko si Lori dito. Kasi alam ko, noon pa, may gusto na siya sa'yo. Hoy Julie, naririnig kita Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Oo, nung mga bata pa tayo, hinahangaan ko si Tisoy. Sino ba naman ang hindi nagka-crush sa kanya, di ba? Pero dati pa yun. Iba na ngayon, trabaho ang inuuna ko, hindi ang pag-ibig na yan. Buti naman kung gano'n, Lori. Ayoko magkaroon ng tensyon sa pagitan niyo ni Julie dahil madalas na kayo magkikita dito. Pasensya ka na, Lori. Siguro, dala lang ng pagod at sobrang pagkasabi ko kay Tisoy kaya medyo nakapagsalita ako ng hindi maganda kanina. Pero sana nga talaga wala ka ng gusto sa kanya. Kasi alam mo namang ako na ang girlfriend niya. Naiintindihan ko. Alam ko namang mahal mo siya Nagmamahalan kayong dalawa. Huwag kang mag-alala sa akin, Julie. Pero ingatan mo siya, Maraming tukso dito sa Laguna. Oo, alam ko. Yun nga ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nandito Para makasama siya at para hindi siya matukso sa iba. Tama na nga yan. Huwag na tayong magsayang ng oras. Halika na, Julie. Ihahatid ko na kayo sa tutuluyan nyo ni Paring Abner. Bukas, papakilala ko naman kayo sa iba kong mga kasama dito sa trabaho. Sige, pasok na ako sa loob. Julie, welcome sa Laguna. At Tisoy, hihintayin kita Sabay ulit tayong kakain ng hapunan. Naku, Lori. Hindi ko pa alam kung anong oras ako makakabalik. Basta kapag nagutom ka at wala pa ako, mauna ka nang kumain. Huwag mo na akong hintayin. Sige na nga. Pero hindi ako matutulog hanggat wala ka pa. Kaya huwag kang ganong magpapagabi doon. Sige. Alis na kami Mag-iingat ka dyan, Lori. Mahal, sana nga totoo ang lahat ng sinabi niya. Huwag ka na mag-alala. Huwag mo sabihing nagseselos ka. Ikaw lang ang laman ng puso ko, Julie. Wala nang iba. Labis ang saya ko nang muli kong mayakap si Tisoy. Para bang lahat ng lungkot at pangungulila ko biglang naglaho nang makita ko siyang nakangiti at sabik din sa akin. Ang bawat yakap niya parang pangako na hindi na kami maghihiwalay kailanman. Pero lahat ng sayang nadarama ko naglaho nang makita ko si Lori. Hindi ko inasahang magkasama sila sa trabaho. At kung bakit inilihim ni Tisoy sa akin ng tungkol doon.
Samantalang kilala ko naman si Lori dahil kaprobinsya rin namin. At noon pa man alam kong may lihim din siyang paghanga kay Tisoy. Pinilit kong maging magiliw at magalang sa pagkukumustahan namin. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang paraan ng pagtitinginan nila. May mga sandali na parang may sarili silang mundo. May mga palihim na sulyapan at kakaiba ang mga kilos nilang dalawa. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ako lang ba nag-iisip ng ganun dahil sa sobrang pagmamahal at pananabik ko kay Tisoy. O may basihan talaga ang nadama kong pangamba at pagkabahala. Inayos ko ang sarili ko. Kinumbinsing baka dala lang ng pagod kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Pero may kakaibang kirot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Dahil hindi ako makatulog, nagpa siya akong ipaalam kay Kuya Abner ang bumabagabag sa akin ng mga oras na yun. Kuya, gising ka pa ba? Oh, Julie. Aba, gabing-gabi na. Bakit gising ka pa? Hindi ba maaga pa tayo bukas? Unang araw natin sa trabaho. Kuya, may gusto sana akong sabihin. Para mabigat yata yung bumabagabag sa'yo ha. O sige, halika. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko. Ano bang gumugulo sa isip ng bunso kong kapatid? Kuya, tungkol to kay Tisoy. O ano naman ang tungkol kay paring Tisoy? May problema ba kayo? Kanina, nung magkita kami ulit, sobrang saya ko. Pero nagulat ako kasi kasama pala niya si Lori sa trabaho. Ah, si Lori. Oo, nabanggit nga sa akin ni paring Tisoy sa sulat na madalas din sila magkasama sa mga gawain doon sa trabaho nila. O bakit? Anong problema ron? Kuya, ewan ko ba? Napansin ko kasi parang may kakaiba sa mga tinginan nila. Yung tipong parang hindi basta simpleng pagkakaibigan lang. Hay nako Julie, baka naman guni-guni mo lang yan. Siguro dahil matagal mong hindi nakasama si paring Tisoy. Pero natural lang na maging malapit siya sa mga taong kasama niya palagi. Lalo na pareho silang taga-probinsya ni Lori. Pero kuya, hindi ko alam kung ako lang ba eh. May pakiramdam kasi ako na parang may itinatago sila. Julie, makinig ka. Kilala ko si paring Tisoy. Matagal na kami magkaibigan bago ka pa niya niligawan. Alam kong medyo mayabang at palabiro siya minsan. Pero sigurado kong seryoso siya sa'yo. Sana nga kuya. Sana nga wala lang to. Pero kuya, kilala mo rin si Lori, di ba? Noon pa man, alam nating may gusto na siya kay Tisoy. Oo, alam ko rin yun. Pero Julie, hindi ibig sabihin na dahil may gusto si Lori kay paring Tisoy, may ginagawa na silang milagro. Gaya ng kutob mo. Nasa isip mo lang yan. Baka dala lang ng takot at sobrang pagmamahal mo sa kanya kaya ka nagdududa. Hindi ko naman gustong magduda, kuya. Ang gusto ko lang, mapanatiling buo ang tiwala ko sa kanya. Pero kapag nakikita ko silang magkasama, kumukulo ang dugo ko. Ewan ko ba? Nagseselos ka at normal naman yan. Pero Julie, naalala mo ba yung bili ni Tia Minerva bago tayo umalis? Na huwag puro puso ang pairalin. Ito na yung pagkakataon na kailangan mong gamitin ang isip mo. Kung bibigyan mo kagad ng mali sa mga bagay-bagay, ikaw rin na masasaktan. Tsaka di ba, napag-usapan na natin to? Mas priority natin ang trabaho. Oo kuya, hindi ko naman nakakalimutan eh. Pero, paano kung tama ang kutob ko? Paano kung may nararamdaman na rin si Tisoy para kay Lori? Huwag mong pangunahan ng mga bagay na wala namang malinaw na basihan. Ang pinakamabuting gawin mo, kausapin mo siya. Diretsahin mo, prangkahin mo. Pero dapat kumuha muna ng tiyempo. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Kasi kung puro hinala ka lang, baka masira pa ang relasyon nyo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pero natatakot akong baka magalit siya. O baka isipin niyang hindi ako nagtitiwala sa kanya. Julie, kung tunay siya nagmamahal sa'yo, hindi siya magagalit kapag nagsabi ka ng nararamdaman mo sa kanya. Maiintindihan niya na babae ka, na natural lang magselos at matakot maagaw sa'yo ang taong mahal mo. At doon mo rin masusubukan kung gaano talaga siya kaseryoso sa'yo. Sige kuya, hahanap lang ako ng magandang tiyempo. Sa ngayon, ipapahinga ko muna ang isip ko.
Ganyan nga, bunso. Huwag mong hayaang lamunin ka ng selos at pagdududa. Tandaan mo, nandito lang ako. Kung may mangyari man na hindi maganda, ako mismo kakausap ni paring Tisoy. Hindi ko hahayaan na masaktan at maagrabyadong kapatid ko. Salamat, kuya. Maraming salamat. Lagi mo akong kakampi, Julie. Pero sana, ibigay mo rin sa boyfriend mong tiwalang gaya nun, nung bago pa lang kayong magkarelasyon. Oo, kuya. Tama ka. Hindi ako dapat maghinala, lalo na't walang sapat na basehan. Kailangan kong magtiwala sa mga pangako niya sa akin. Yan, ganyan nga. Magpahinga na tayo, bunso. Bukas panibagong araw na naman. At tandaan mo, mas nagiging matibay ang pagmamahalan kapag may tiwala kayo sa isa't isa. Salamat ulit, kuya. Matutulog na ako. Sige, ako rin. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang magtampo sa kuya ko noon. Nung ibahagi ko sa kanya ang dahilan ng mga pangamba ko at agam-agam, umasa akong maiintindihan niya kung bakit ko nararamdaman ng mga yon. Pero sa halip na unawain niya ako, parang mas kampi pa siya kay Lori. Gusto kong isiping baka tama nga siya. Na baka nga nagpapadala lang ako sa selos at takot. Pero may isang bahagi talaga ng isip ko ang parang nagbibigay ng babala. Napahugot na lang ako ng malalim na hininga pagkatapos. Habang nakahiga ako at nakatitig sa kisame, tahimik ako nag-iisip. Hindi na lang siguro ulit ako magkukwento kay kuya. Kasi parang wala rin namang saysay. Pero naisip ko rin sa huli si Kuya Abner pa rin ang magiging takbuhan ko. At kahit may konting tampo ako sa kanya nung mga oras na yun, alam kong hindi ko rin naman siya matitiis. Oh, Julie, buti naman at dumating ka na. Halika, dito ka na maupo sa tabi ko. May sasabihin sana kami sa'yo eh. Ano ba yun, Tisoy? Para yatang ang seryoso ng pag-uusapan natin ah. Hindi naman masyadong seryoso, Julie. Basta magandang balita to. Kaya nga sabay namin gustong ipaalam sa'yo eh. Sige, nakikinig ako. Julie, nagpaalam kami sa boss namin na uuwi muna sa probinsya natin. At alam mo ba, pinayagan kami. Kaya makakauwi na kami ni Lori sa susunod na biyahe ng bangka. Ganun ba? Aba, maganda nga yan. Matagal na rin kayong hindi nakakauwi sa atin eh. Oo nga eh. Sabik na rin ako makita si nanay at tatay. At si Tisoy ang nakaisip na sabay na lang daw kami. Para mas makatipid ako kasi siya na ang sasagot sa pamasahe ko. Ang saya, di ba, Julie? Sayang hindi ka pa pwedeng umuwi kasi halos kasisimula nyo lang ni Abner sa trabaho. Buti okay lang na sabay kayo. Paano yun? Walang maiiwan dito sa bakery. Oh, wala nga, Julie. Walang mali sa yun ha. Mas praktikal lang. Kasi imbis na mag-isa akong bumiyahe, di mas mabuti nang may kasama, di ba? Para naman hindi ako malungkot at mainip sa bangka. Buti sana kung pwede ka na rin magbakasyon. Okay lang. Oo nga naman. Mas praktikal. Tsaka mukhang mahirap na kayong paghiwalayin nitong si Lori. Oo nga eh. Napansin mo rin pala yun? Huwag kang mag-alala, Julie. Ako nang bahala kay Tisoy. Pagdating sa probinsya, papasyalan namin yung magagandang lugar dun sa atin na hindi ko pa napupuntahan. Hihiram daw siya ng motorsiklo sa pinsan niya para mailibot niya ako. Talaga? Ang galing naman. Siguradong magiging masaya ang bakasyon nyo ni Tisoy. Julie, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Baka hindi ka pa kumakain o nagpupuyat ka sa gabi. Ayos lang ako, Tisoy. Siguro pagod lang sa trabaho. Tsaka, di ba, dapat akong matuwa? Sa wakas, makakauwi ka na rin. At may kasama pa. Oo naman. At syempre, ikaw agad ang una kong gusto makita pagdating sa atin. Pero sinorpresa mo ako eh. Ako yung sinundan mo dito sa Laguna. Ay nako, Julie. Siguradong pag-uwi namin, ikaw ang hahanapin ni Tisoy. Yun ang lagi niyang binibida sa akin noon. Kaso nandito ka na. Sayang no? Kung kailan halos kararating mo lang eh. Nataon naman na bakasyon namin ni Tisoy. Okay lang. Ganun talaga ang buhay minsan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Julie.
Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Yung sabay namin pag-uwi ni Lori, pagiging praktikal lang talaga. At isa pa, matagal na rin kaming hindi nakakasama ng mga pamilya namin. Bakit ka nagpapaliwanag? Wala naman akong sinabi ah. Oo nga naman, Tisoy, ikaw talaga. Malaki ang tiwala sa atin ni Julie, lalo na sa'yo. Tingin ko kaya siya ganyan dahil naninibago sa trabaho. Sabi ko naman sa'yo, Julie, mahirap. Kaya ko, Lori. Kailangan ko lang siguro ng mas mahabang pahinga. Julie, mahal, hindi pa ako maalis pero miss na agad kita. Ikaw talaga. Huwag mo na akong bulahin dyan. O paano? Ingat na lang kayo ni Lori sa biyahe. Oo nga. Tisoy, halika na sa kwarto. Ayusin na natin ang mga dadalhin nating gamit at mga pasalubong. Julie, salamat sa pagbisita ha. Huwag mo nang alalahanin si Tisoy. Ako nang bahala sa kanya. Oo, salamat din. Ingat kayo sa biyahe ha. Huwag kang mag-alala, mahal. Pagbalik ko, mas madalas na tayong magkakasama. Ikaw naman ang ipapasyal ko sa magagandang lugar dito sa Laguna. Sige, Tisoy. Saka na lang natin pag-usapan yan. Pagbalik mo rito. Hindi ko na maitago pa sa sarili ko nung mga oras na yun na matagal na pala akong nagsiselos kay Lori. Noon pa man sa probinsya pa lang namin. At lalo lang tumindi ang pangamba ko dahil sa nalaman kong sabay silang uuwi. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha nilang dalawa. Para tuloy akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa paraan ng pagtitig ni Lori kay Tisoy at ang mga simpleng pasaring niya sa akin, nakumpirma kong karibal ko pa rin siya sa puso ng boyfriend ko. Ang masakit pa, mukhang alam naman ni Tisoy ang tungkol doon pero imbis na iwasan si Lori, parang binibigyan niya pa to ng pag-asa. Julie, nandito na ako. Ang tagal nating hindi nagkita. Tisoy, bumalik ka rin pala agad. Akala ko matatagalan ka pa rin sa atin eh. Malungkot pala doon kapag wala ka, mahal. Miss na miss kita kaya bumiyahin na ako kahapon pabalik dito sa Laguna. Si Lori, kasama mo ba? Hindi, nagpaiwan siya eh. May dinaramdam. Teka, bakit ba siya yung pinag-uusapan natin? Halika, may pupuntahan tayo. Saan naman? Teka, magpapaalam muna ako sa kuya ko. Basta sorpresa to. At naipagpaalam na kita kay parang Abner. Gusto kita masolo ngayong gabi, Julie. Sorpresa? Oo, mamaya, malalaman mo rin. Hindi nga nagtagal, narating na rin namin ang lugar na sinasabi niyang sorpresa niya para sa akin. Tisoy, anong lugar to? Motel, Julie. Dinala kita rito kasi gusto kong patunayan mo sa akin na mahal mo talaga ako. Matagal na rin naman tayo kaya siguro naman pwede na nating gawin yun. Ano bang sinasabi mo? Hindi pa ba sapat yung mga ipinakita at ipinaramdam ko sa'yo? Hindi natin pwedeng gawin yun hanggat hindi pa tayo kasal. Hindi totoo yan. Maraming magkarelasyon ang gumagawa na hindi pa sila kasal. Mahal kita, Julie. At kung mahal mo rin ako, patunayan mo ngayong gabi. Hindi na tayo bata. Kung talagang seryoso ka sa akin, gusto kong maramdaman ngayon. Kung hindi, baka ibaling ko na lang kay Lori ang pagmamahal ko. Tisoy, akala ko maghihintay ka. Akala ko rin, pero noon yun. Nagbabago ang tao, Julie. Kahit naman ikaw, may mga nagbago rin sa'yo. Kaya nga gusto kong makasiguro na ako pa rin. Na ako lang ang mahal mo. Nakaipon na ako kahit paano. Pakakasalan naman kita eh. Pananagutan ko tong gagawin natin. Magpapakasal tayo? Totoo ba yan? Baka mamaya, pagkatapos nito, basta mo na lang akong iwan. Ano ka ba? Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Totoo nga, Julie. Pinaghirapan ko yung pinag-ipunan ko sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho. Iniisip ko ang kinabukasan natin, siyempre. Ikaw ba, hindi? Tisoy, hindi naman sa ganun. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Pero bakit? Kailangan ko ba talagang patunayan ang pagmamahal ko sa'yo sa ganitong paraan? Kasi takot akong mawala ka. Takot akong maagaw ka ng iba.
Lalo na ngayong habang tumatagal ka dito sa Laguna, lalo kang gumaganda. Hindi ba sapat ang pagsiselos ko para patunayan na ikaw lang ang mahal ko? Hindi ba sapat yung sakit na nararamdaman ko kapag nakikita kong malapit ka sa iba, gaya ni Lori? Julie, kaya nga gusto kong tapusin ang lahat ng pagdududa nating dalawa. Kapag pinatunayan mo sa akin ngayon kung gaano mo ako kamahal, wala na makapaghihiwalay pa sa atin. Pero, paano kung pagsisihan ko pagkatapos? Alam naman natin pareho na mali ito, Tisoy. Hindi mo pagsisisihan ang gagawin natin, Julie. Iingatan kita. Pagkatapos nito, pakakasalan kita. Ikaw ang magiging asawa ko at wala nang iba. Tisoy, Shh, mahal. Huwag kang matakot. Akong bahala. Wala na nga akong nagawa, kundi isuko ang pinakaiingatan dangal kay Tisoy nung gabing yun. Pero hindi ko akalaing ganun kabilis magbabago ang lahat. Aaminin kong napuno ng takot at pangamba ang puso ko. Pero mahal ko siya at ipinaramdam niya rin sa akin na mahal niya ako. Masayang masaya ako nun. Pakiramdam ko na nalo ako sa laban kay Lori. Punong-puno ng pag-asa ang puso ko. Na pagkatapos na nangyari sa amin ni Tisoy, pakakasalan niya ako. Saan ka galing? Ha? Uwi pa ba ito ng matinong babae? kasama ko si Tisoy, kuya. Sa kanya din nila, ha? Sabi niya, ipinagpaalam niya ako sa'yo. Sagutin mo yung tanong ko. Saan kanya din nila kagabi? Saan kayo natulog? Sa motel. Ang hayop na yan. Inisahan niya lang tayo, Julie. Lalo ka na. Si Tisoy ikakasal na kay Lori. Nakita ko mismo ang singsing sa daliri niya. At narinig ko ang usapan sa bakery na pinapasukan nila kanina. Hindi na nakabalik si Lori dahil buntis siya. Pinagtaksi lang ka ni Tisoy. Niloko. At ngayon, kinuha pa pati yung tanging natitira sa'yo. Ang dangal mo. Hindi yun totoo, kuya. Imposible. Sila ni Lori? Ako ang mahal ni Tisoy, kuya. Nangako siya sa akin. Konting ipon na lang at pakakasalanan niya ako. Julie, gising! Ilang beses na kitang pinaalalahanan na huwag mong ibuhos lahat ang atensyon mo sa kanya kundi sa trabaho. Na huwag puro puso ang pairalin mo. Hindi. Hindi totoo yan. Kung alam mo palang magpapakasal na sila, bakit hindi mo agad sinabi sa akin, kuya? Bakit hinayaan mo humantong pa sa puntong may nangyari sa amin? Julie, ayoko masaktan ka. Kaya hindi ko kagad sinabi sa'yo. Isa pa, ang alam ko nasa probinsya si Tisoy. Yung pala binalikan ka pa talaga para lang. Hayop siya. Kuya, hindi ko matatanggap to. Lahat ng oras, lahat ng tiwala, lahat ng pagmamahal ko, ibinigay ko sa kanya. Tapos sasabihin mo sa akin, buntis si Lori at ikakasal na sila. Julie, masakit man, pero kailangan mong harapin ang katotohanan. Kahit kaibigan ko siya, nagawa ka pa rin niyang lokohin at gaguhin. Wala siyang kwentang tao. Kuya, ano nang gagawin ko ngayon? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin. Tisoy, bakit mo ito nagawa sa akin? Bakit? Makakabangon ka rin ulit, Julie. Nandito lang si Kuya. Hindi kita pababayaan. Masama ang loob ko habang nag-iimpake ng mga gamit kinagabihan. Hindi ko matanggap na sinampal ako ni Kuya Abner. At higit sa lahat, hindi ko matanggap ang mga sinabi niya tungkol kay Tisoy. Parang gumuho bigla lahat ng mga pangarap ko. Kaya kahit anong pigil niya sa akin, nagdesisyon ako umuwi na lang muna sa probinsya. Gusto kong alamin ang katotohanan.
Gusto kong makita mismo ng dalawa kong mata kung totoo nga nakatakda ng ikasal si Tisoy kay Lori. Habang inilalagay ko ang mga damit sa dala kong bag, ramdam ko ang matinding kirot sa puso ko. Hindi ko alam kung galit ba ang nangingibabaw sa akin ng mga oras na yun o ang labis na sakit at pagkabigo. Ang alam ko lang kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pagdating ko sa bahay namin sa probinsya, mukhang inasahan na nila ang pag-uwi ko. Wala man lang nagulat kina tatay at nanay, at pati na sa mga kapatid ko. Inasikaso naman nila ako. Kinumusta. Pero si Tia Minerva nanatiling tahimik lang sa isang sulok. Tahimik na nakatitig sa akin. Julie anak, bakit ganyan ang itsura mo? Namumugto ang mga mata mo. Halika, umupo ka rito sa tabi ko. Tia Minerva, ang sakit. Ang sabi ni Kuya Abner, niloloko lang daw ako ni Tisoy. Pero hindi ko kayang paniwalaan. Kasi mahal ko siya. Mahal na mahal ko po siya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Julie. Totoo ang sinabi ng kuya mo. Niloko ka ng Tisoy na yun. Hindi pwede, Chang. Hindi pwede. Nangako siya. Nagplano na kami ng kasal. Ng bubuing pamilya. Bakit niya gagawin to sa akin? Anong kasalanan ko? Dahil wala siyang takot sa Diyos, anak. Hindi siya marunong magpahalaga. Ang lalaking yun hindi lang pagmamahal ang kinuha sa'yo. Pati na rin ang tanging natitira mong kayamanan. Ang dangal mo. Ninakaw din niya. Paano niya nagawa sa akin to, Chang? Ang buong akala ko, pareho kami ng nararamdaman na magkasama naming haharapin ang bukas. Nasabay kaming tatanda. Kaya nga hindi siya dapat patawarin sa ginawa niya sa'yo. Ang mga ganung lalaki dapat parusahan. Hindi pwedeng matapos ang lahat sa inyo na ikaw lang ang nagdurusa. Habang siya masaya sa piling ng iba. Hindi ako makakapayag. Pero paano? Paano ko siya mapaparusahan, Chang? Sila ni Lori. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Julie. Nandito ako. May mga paraan na hindi kayang ipaliwanag sa mga simpleng salita. Matitikman nila ang puot ko. Kaya huwag ka nang umiyak, anak. Si Tia Minerva na ang bahala sa lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, oras na para iparanas kay Tisoy ang sakit na ipinaranas niya sa'yo. Hindi siya makakatakas sa kasalanan niya. Sila ng babaeng kasama niyang nagtaksil sa'yo. Hindi ko inasahan ang balitang nakarating sa akin. 1 linggo matapos ang kasal ni Tisoy at Lori. Ayon sa mga usap-usapan, bigla raw nagkasakit ang dalawa. Noong una mga simpleng pantal lang sa balat. Pero habang tumatagal, naging kakaiba na at nakakatakot na ang nangyayari sa mag-asawa. May mga insekto raw na lumalabas mula sa kanilang mga bibig, ilong, mata at maging sa tenga. Ang dating mga ngiti at kayabangan nila napalitan ng takot at panaghoy. Ang sabi pa ng mga tao, hindi raw normal ang sakit nilang yun. Madilim nung gabing yun. Parang ayaw magpakita o sumilip man lang ng buwan. Nasa loob ng kwarto nila sina Lori at Tisoy. Pawisan, nanginginig, at halos kapwa hindi makatulog. Sa bawat oras na lumilipas,
Nararamdaman nilang mas tumitindi ang kakaibang hapde at kati ng mga pantal sa kanilang mga balat. Nahihirapan din huminga ang mag-asawa. At sa bawat pagbuka ng mga bibig nila, may lumalabas din ng mga insekto. Tisoy! Diyos ko, hindi ko na kaya to! Ang hapde! Parang sinusunog ang buong katawan ko! Lori, kahit ako, hindi ko na alam ang gagawin. Akala ko simpleng sakit lang to nung una eh. Pero tingnan mo, oh, Diyos ko, may gumagapang pa sa loob ng tiyan ko. Ano bang nangyayari sa atin? Parang sumpa! Hindi to normal! Sino kaya may gawa nito sa atin, Tisoy? Oo, sumpa nga yata. Kanina pa ako napapaisip eh. Baka ito na ang karma sa ginawa natin kay Julie. Karma? Julie? Oo, Lori. Hindi ba? Nagtaksil ako sa kanya dahil tinukso mo ako. Huwag mo sabihing isusumbat mo na naman sa akin yan. Baka nakakalimutan mo, Tisoy, na ginusto mo rin ang mga nangyari. Hindi kita pinilit. Lori, baka kailangan natin personal na humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko naman sinadya yun, Tisoy. Nagkataon lang talaga na patay ako sa'yo. Pero mali pa rin. Sa batas ng tao at lalo na sa batas ng Diyos. Ngayon, tingnan mo. Hindi lang tayo inuusig ng konsensya, kundi pinahihirapan din ang sakit na hindi natin maipaliwanag. Para bang bawat sigaw ni Julie noon, bawat luhang tumulo sa mga mata niya, lahat bumabalik sa atin ngayon, Tisoy. Mas masakit, mas malupit. Karma, Lori. Karma ang tawag dito. Baka may kilala ka pa na ibang albularyo na makakatulong sa atin. Wala na, Lori. At kung sakaling meron man, hindi rin nila tayo mapapagaling. Kasi hindi lang basta pagkakamali ang ginawa natin. Dinurog natin ang puso ng taong tapat na nagmamahal sa akin. Mukhang totoo nga yung kumalat na balita noon sa kung sino ang bumarang kay Wancho. Ang solterang tiyahin ni Julie, ang gumabay sa kanya mula pagkabata maliban kay paring Abner. Si Tia Minerva. Minerva? Yung tiyahin niya? Oo, Lori. Narinig ko noon pa, usap-usapan na may kakaibang abilidad ang matandang yun. Marunong daw gumamit ng itim na mahika. Kaya ngayon, alam ko na kung sino nagpaparusa sa atin. Kung siya nga wala tayong laban, Tisoy. Tsaka bakit niya babarangin si Wancho na pamangkin niya? Baka hindi niya alam nung una. Hindi litrato ang ginamit. Baka damit o mahalagang bagay na pag-aari ni Wancho. Tama ka. Wala nga tayong laban sa kanya. Pero baka may ibang paraan pa. Hindi ko alam kung meron pa, Tisoy. Ang sakit. Ang hapdi ng balat ko. Para bang nilalaman ako ng sarili kong laman. Lori, Diyos ko, patawarin mo kami. Patawarin? Diyos! Oo nga pala. Bakit ngayon lang natin siya naalala? Julie, kung naririnig mo man kami, kahit saan ka naroon ngayon, patawad. Patawarin mo kami ni Lori. Patawad. Naalala mo ba, Tisoy? Nung gabi na iniwan mo siya para sa akin. Nakita ko sa alaala ko yung mga mata niya. Puno ng puot pero mas lamang yung sakit. Hindi ko makalimutan yun. Ako rin, Lori. Araw-araw bumabalik sa isip ko yun. Akala ko noon, kaya kong talikuran siya ng ganun-ganun lang. Pero ngayon, para bang bawat halik ko sa'yo, may kapalit na latay sa balat ko. Siguro nga hindi kasalanan ng magmahal. Pero mali na pinilit kitang mapasa akin, Tisoy. Pero huli na ang lahat. Ang sumpa ni Tia Minerva. Hindi ko alam kung mababawi pa niya. Kung ito na ang ikamamatay natin, huwag ka sana magalit sa akin. Huwag mong sabihin yan, Lori. Lalaban tayo. At hindi ako galit sa'yo. Maghahanap tayo ng paraan. Baka kung kay Tia Minerva mismo tayo humingi ng tawad, gumaan ang loob niya at itigil ang paggamit sa atin ng itim na mahika. Pero patatawarin kaya niya tayo? Galit na galit nga siya dahil sa ginawa natin sa paborito niyang pamangkin. Hindi ko alam. Pero wala namang masama kung susubukan natin. Pero bago yun, dapat muna tayong humingi ng tawad kay Julie.
Julie, kung naririnig mo to, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Nabulag lang ako ng sobrang pag-ibig ko kay Tisoy. Ganito pala ang karma. Ipaparanas talaga sa'yo kung anong ipinaranas mo sa taong inagrabyado mo. Oo, Lori. At kung minsan, 3 o 5 beses na mas masahol pa ang kapalit. Baka yun nga lang din ang magpapalaya sa atin. Hindi gamot. Hindi rin dasal na tulong ng isang albularyo. Kundi ang kapatawaran ni Julie. Sana nga, Lori. Sana mapatawad niya tayo. Nang marinig ko ang tungkol sa nangyari kina Tisoy at Lori, hindi ko napigilan ang panginginig ng katawan ko. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nila sa akin, hindi ko kayang baliwalain lang ang lahat. Sa puso ko, nag-aalala kung baka may kinalaman ako. O di kaya ang taong labis na nasaktan dahil sa nangyari sa akin. Si Tia Minerva. Agad ko siyang pinuntahan sa bahay niya. Pagdating ko ron, tinitigan niya lang ako. Malamlam ang mga mata niya na para bang inaasahan na niya na pupunta ako ron. At doon ako nakaramdam ng kakaibang takot. Chang, sabihin niyo sa akin, totoo ba lahat ng narinig ko? Totoo bang hindi ordinaryo ang sakit na dinaranas ngayon ni Tisoy at Lori? Julie, anak, hindi ko na itatago pa sa'yo. Oo, hindi yun basta sakit kundi isang sumpa. At ako may kagagawan ng lahat ng yun. Chang! Wala akong pinagsisisihan. Dapat lang yun sa mga katulad nilang taksil at manloloko. Ako ang nagbigay ng sumpa sa kanila. Kailangan nila magdusa dahil sinaktan nila ang paborito kong pamangkin. Hindi ako papayag na basta na lang nila yurakan ng pagkatao mo at pagtawanan ka. Pero Chang, dapat po ba talagang umabot sa ganito? Hindi ba't ang paghihiganti hindi magdudulot ng katahimikan? Anak, alam ko ang bigat ng sugat na iniwan ng pagtataksil. Gaya mo, minsan din ako nagmahal ng buong puso. Siya ang una't huli kong nobyo. Pero niloko niya ako. Iniwan para sa ibang babae. Doon ko naranasan ang pinakamasakit na dagok sa buhay ko. Na hindi pala ako sapat at lahat ng pagmamahal na ibinigay ko. Tia Minerva. Dahil sa pangyayaring yun, Julie, hindi na ako muling umibig. Hindi na rin ako nag-asawa. At sa mga taon ng pamumuhay kong mag-isa, natuto kong gumamit ng itim na mahika. Hindi para maging makapangyarihan o yumaman, kundi para ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga nanakit sa akin noon. At syempre para rin sa pamilya ko kung kinakailangan. Pero Chang, kahit ganun, mali pa rin ang ginawa niyo. Isinanla niyo ang kaluluwa niyo sa dyablo. Hindi po ba pwede na ako na lang ang magdusa at huwag niyo na silang galawin? Sabi niyo nga po, makakabangon din ako. Hindi, Julie. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na manalo ang kasamaan nila habang ikaw naiwang sugatan. Dapat nilang malasap ang kaparehong sakit o higit pa. Hindi ko po alam pero natatakot ako. Natatakot ako sa ginagawa niyo, Chang. Kahit may bahagi ng puso ko na nauunawaan kung saan galing ang nararamdaman yung galit. Hindi kita tinatakot, anak. May paraan para makontra ang sumpa pero kailangan sila mismo ang makatuklas. Chang, sana hindi ka na lang po nasaktan noon. Sana hindi ka na lang natutong magmahal ng ganun para hindi mo kinailangang pag-aralan ang paggamit ng ganitong kapangyarihan. Yan ang kinahihinatnan minsan ng taong nadurog ang puso. Yan ang aral na iniwan sa akin ng pagtataksil. At yan din ang dahilan kung bakit hindi ako papayag na masaktan ka nang hindi nakakaganti sa kanila.
Nang matapos magkwento si Tia Minerva, nanlamig ang buo kong katawan. Para bang nakakita ko ng ibang anyo niya, ibang pagkatao. Noong mga oras na yun, hindi ko na makita ang bakas ng tiyahin ko na kumupkup noon sa akin. Ang nasa harapan ko ay isang nilalang na nilamon ng galit na dulot ng kataksilan. Natatakot ako. Hindi lang sa taglay niyang kapangyarihan kundi sa posibilidad na baka matulad ako sa kanya pagdating ng araw. Ayokong umabot sa puntong ang puso ko puro galit na lang din ang bumabalot. Oo, nasaktan ako. Niloko. Kinuha ni Tisoy ang dangal ko at iniwan lang ako pagkatapos para kay Lori. Pero habang tinititigan ko si Chang, ramdam ko ang bigat na naging kapalit ng paghihiganti niya. Hindi na nakapag-asawa dahil sa takot na masaktan ulit. Ikinulong niya ang sarili sa nakaraan at ang naging kasama niya ay ang mga anino sa dilim. May galit pa rin ako kay Tisoy at Lori. Pero mas nangibabaw ang awa ko sa tiyahin ko na minsang naging biktima rin ng wagas na pagmamahal. Chang, may gusto po akong sabihin. Kanina pa po ito nagpapabigat sa dibdib ko. Naiintindihan ko po kung bakit nyo ginawa yun. Kung bakit nyo sila pinarusahan. Pero maawa na po kayo. Bawiin na po ninyo ang sumpa kung pwede. Kahit para man lang sa batang dinadala ni Lori. Julie, pamangkin ko. Bakit mo iisipin yun? Sila ang yumurak sa pagkatao mo. Niloko ka. Sinaktan ka. At kinuhang bagay na hindi na maibabalik pa kailanman. Hindi ba tama lamang na maranasan nila ang bunga ng kanilang kasalanan? Nakikiusap po ako, Chang. Ramdam ko pa rin po ang sakit ng ginawa nila. Pero sa bawat araw na nakikita ko kayong nagkakasala at sa bawat gabi na iniisip ko ang paghihiganti, lalo lang pong bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi ko na kayang mabuhay na puno ng puot sa puso. Huwag ka magpakamartir, Julie. Ang mga taong gaya nila, hindi natututo kung hindi tinuturuan ng leksyon. Kung madidiskubre nila ang pangontra, mawawala na lang ng kusa ang sumpa ko sa kanila. Chang, ako nang bahala sa sarili ko. Kung sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa, hayaan na natin. Kung hindi, sila rin naman ang magkakaproblema balang araw. Pero hindi na sila dapat parusahan sa pamamagitan ng kulam. Uusigin din po sila ng kanilang mga konsensya. At paano ka? Paano ang sugat na iniwan nila sa'yo? Maghihilom ba agad yon kung walang hustisya? Tia Minerva, naniniwala akong hindi sa pagganti nagmumula ang paghilom, kundi sa pagpapatawad. Opo, alam kong mahirap, masakit, at minsan parang hindi makatarungan. Pero kung patuloy kong kakapitan ng galit, ako lang din po ang tuluyang masisira. Ayokong matulad sa inyo na ginugulang buhay sa puot at lungkot. Julie, kaya mo bang magpatawad matapos ang lahat ng ginawa nila sa iyo? Hindi po madali. Alam ko, sa totoo lang, araw-araw ko pong pilit kinakaya. Pero kung hindi ako magpapatawad, hindi ako magiging malaya. Kaya opo, pipiliin ko pa rin ang magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil kailangan ko ng katahimikan. Napakabuti mong bata. Dalisay ang puso mo. Hindi ko inasahan na sa kabila ng lahat mas pipiliin mo ang kapatawaran kesa paghihiganti. Chang, hindi ko po kayo sinisisi. Alam kong lahat ng ginawa nyo dahil sa pagmamahal nyo sa akin. Pero ngayon po, hayaan nyo akong piliin ang sarili kong paraan para maghilom ang mga sugat ng nakaraan. At ang isang susi doon ay kapatawaran.
Matagal na akong bilanggo ng galit ko. At ikaw lang ang nakapagsabi sa akin ng mga salitang hindi ko inaasahan na maririnig ko pa. Siguro nga oras na rin para pakawalan ko ang lahat ng galit at hinadakit ko. Chang, gawin po natin ito hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa ating mga sarili. Para maramdaman nyo na rin ang katahimikan. Tumayo si Tia Minerva. Tumingala at saka pumikit. Yung postura niya ay parang nagdadasal. Maya-maya pa bumigkas siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mahina lang ang boses niya pero naghatid sa akin ng kakaibang kilabot. Lalo na nung parang biglang lumamig ang hangin. Ilang sandali pa nagmulat na ulit ng mga mata ang tiyahin ko. Humarap sa akin at sinabing tapos na ang isinagawa niyang orasyon. Nang tuluyan ng bawiin ni Tia Minerva ang sumpakin na Tisoy at Lori, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Parang nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Tapos na. Binawi ko na ang sumpa ko sa kanila, Julie. Malaya na sila ulit. Maraming salamat po, Chang. Hindi nyo alam kung gaano kalaking ginhawa yun sa puso ko. Ngayon ko lang din ulit naranasan ang ganitong pakiramdam. Nasilayan ko muli ang liwanag. Akala ko wala nang puwang ang kabutihan sa mundo. Natanging puot na lang ang matibay na sandata. Pero ikaw, pinulat mo kong muli sa katotohanan, anak. Na mas nananaig pa rin ang kabutihan kesa sa kasamaan. Hindi po ako perpekto, Chang. Pero sana, sa pagpapalaya natin sa ating mga galit na nararamdaman, kasabay nun magsimula po tayo ulit. Patuloy pa ring lalaban at sasabay sa mga hamon ng buhay. Hindi pa po huli ang lahat para talikuran niyo ang kadiliman. Oo, Julie. At ikaw ang tumulong sa akin na magbalik loob sa kanya. Pinahanga mo ko. Hindi lang sa kakaibang tapang mo, anak. Kundi sa puso mong marunong magmahal ng wagas at handang magpatawad. Napakarami kong kasalanan sa Panginoon dahil sa paggamit ko ng itim na mahika. Pero tama ka. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Sa kasalukuyan masasabi kong tahimik at masaya na ang buhay ko, Miss Gwen. May asawa kong mabait at maaasahan. At 2 anak na babae na pinakamahalagang yaman namin. Sa bawat ngiti at halakak nila, unti-unting naghilom ang mga sugat sa puso ko na dinulot ng masakit na nakaraan. Hindi naging madali ang lahat. Matagal kong pinasan ang bigat ng pagkabigo ko sa unang pag-ibig. Ang trauma sa panloloko at pagtataksil ni Tisoy sa akin noon. Pero dahil pinili kong bumangon ulit at mag-move on, natutunan ko ang pagpapatawad ay hindi para lang sa mga nanakit sa atin, kundi higit sa lahat para rin sa ating mga sarili. Minsan bumabalik pa rin sa alaala ko ang mga nangyari noon. May mga gabing nananaginip ako tungkol kina Tisoy at Lori. Sa panaginip ko umiiyak ako. Pero pagising ko wala na talaga akong makapangkirot sa puso ko. At pagkalipas na maraming taon, nagkaroon kaming 3 ng pagkakataon na mag-usap muli. Tisoy, Lori, hindi ko akalaing magkikita tayo muli sa ganitong pagkakataon. Julie, oo nga matagal ko nang hinintay ito. Kami ni Lori. Hindi ko alam kung paano at saan sisimulan pero gusto kong sabihin na patawarin mo sana ako. Ako rin, Julie. Ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong kasalanan sa iyo. Dapat noon pa kinausap na kita. Pero naduwag ako. Mas pinili kong manahimik kahit ang dami ko sanang pagkakataon. Alam nyo, ang tagal kong tinanong ang sarili ko kung kaya ko na bang humarap sa inyo ng walang galit sa puso.
Aaminin ko ring ang dami kong iniluha noon. Paulit-ulit tinanong sa sarili kung bakit kailangan niyo akong saktan ng ganun. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Totoo pala ang kasabihang lahat ng bagay, lahat ng nangyayari sa atin, may dahilan. Totoong minahal kita noon. Pero naging mahina ako at nagpadala sa tukso kaya hindi ko na napigilan ang mga bagay na hindi dapat nangyari. Pinagsisisihan ko lahat na naging pagkukulang ko sa iyo, Julie. Pero natutunan ko na rin talagang mahalin si Lori. Lalo na ngayong may mga anak na kami. Hindi ko rin pinlanong agawin siya sa'yo. Pero nung nagkasama kami sa Laguna, umiral ang pagiging makasarili ko. Mas pinili kong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Tisoy. Huwag na nating isipin pa yon dahil nakalipas na. Nangyari na ang mga nangyari. Siguro naman, hindi lang ako yung natuto, kundi pati kayong dalawa. Julie, kung kaya ko lang ibalik ang panahon, uunahin kong protektahan ang feelings mo kaysa sa pagmamahal ko kay Tisoy. Pero huli na, ang tanging maibibigay ko na lang sa'yo ngayon ang taus-puso kong paghingi ng tawad. Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap? Ang magpatawad sa sarili. Kasi pakiramdam ko noon, ako ang may naging pagkukulang. Na baka masyado akong nagpadala sa galit. Pero sa paglipas ng panahon, gaya ng sabi ko kanina, saka mo palang mauunawaan yung dahilan niya kung bakit hinayaang mangyari ang mga bagay-bagay. Julie, ibig bang sabihin, napatawad mo na talaga ako? Kami? Oo, Tisoy. Matagal na. At humihingi rin ako ng tawad sa nagawa ng Tia Minerva. Ako yung kumumbinsi sa kanya para itigil na ang pagpaparusa sa inyong dalawa. Salamat, Julie. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay nito para sa aming mag-asawa. Hindi ko inasahang mapapatawad mo pa kami, sa totoo lang. Julie, talagang napakabuti mong tao. Maraming salamat. Hindi na natin mababalik ang nakaraan. Pero pwede tayong maging magkakaibigan ulit. Wala nang galit. Wala nang sama ng loob. May sarili na akong pamilya at masaya ako. At mukhang natupad din naman yung isang hiling ko. Na sana maging masaya rin at maayos kayong mag-asawa. Salamat talaga, Julie. Hindi ko ito malilimutan. Huwag niyo na lang ulitin sa iba ang pagkakamaling ginawa niyo sa akin. Doon niyo mas mapapatunayan na nagsisisi nga kayo at natuto sa mga nangyari sa nakaraan. Pagkatapos namin mag-usap at magpatawaran, sobrang gumaan ang pakiramdam ko. Para akong nakalaya sa kulungang ako mismo ang gumawa. Noon nakala ko talaga hindi ko kakayanin na alisin ang galit sa puso ko. Pero kaya ko naman pala. Wala na ang mga agam-agam ko at pangamba. Mas napagtanto kong hindi na kailangan balik-balikan ang nakaraan. Sa wakas, tunay na tahimik na kaming tatlo. Aaminin ko nung una na kinabahan ako. At may konting pag-aalinlangan nung harapin ko sila. Pero nung magsimula na silang humingi ng tawad, mas napatunayan kong matagal ko na rin talagang pinakawalan ng galit sa puso ko. Nagkapatawaran kami at kahit hindi na maibabalik ang dati, sapat na ang paghilom ng mga sugat sa aming mga puso at ang pagiging masaya para sa isa't isa. Si Tia Minerva naman unti-unti na rin nagbagong buhay. Wala na ang dating apoy ng puot sa mga mata niya. Natutunan niyang tumawa ulit, makisalamuha sa mga tao, at magsimba kada linggo gaya ng dati. Isa siya sa mga patunay na ang galit, gaano man kalalim, kayang pawiin ng pag-ibig at pagtanggap. Ngayon kapag nakatingin ako sa mga anak ko, pinapangako ko sa sarili ko na hindi ko sila hahayaang maranasan ang parehong sakit na dinanas ko noon. Tuturuan ko silang magmahal ng totoo. Magpatawad ng paulit-ulit at piliin lang ang kapayapaan kesa kaguluhan. Dahil ako mismo makakapagpatunay na sa huli,
Laging pinagpapala sa buhay ang mga taong hindi gumagawa ng masama o nanlalamang sa kapwa. Tisoy pare, kumusta ka na? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Paring Abner, ikaw pala yan. Oo nga eh, parang kahapon lang yung huling usap natin. Ilang taon na rin pala ang lumipas. Alam ko, marami kang pinagdaanan noon. Lalo nung pagkatapos ng kasal niyo ni Lori. Pero yung totoo, kumusta na kayo ngayon? Kayo mag-asawa. Hindi naging madali pre. Akala namin pagkatapos ng lahat, makakatakas kami sa naging pagkakamali namin ni Lori. Pero totoo pala, minsan ang bilis lang ng karma. Napakaraming pagsubok ang hinarap namin at nilabanan. Kaya salamat talaga at nakabangon din kami. At ito, mas natuto sa mga bagay-bagay. Mabuti naman kung ganon. Alam mo Tisoy, aminado akong ang hirap tanggapin ang lahat ng ginawa mo kay Julie. Bilang kuya niya, nasaktan talaga ako ng gusto. At naggalit talaga ako sa iyo noon. Naiintindihan ko, Abner. At walang araw na lumipas na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Mahal ko na si Lori pero hindi ko talaga dapat sinaktan at niloko noon si Julie. Hindi ko dapat sinayang yung tiwala niya. At higit sa lahat, hindi ko dapat sinira yung tiwala mo sa akin. Matagal din ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo pare. Pero ngayon, palagay ko napatawad na kita. At dahil mahal ko ang kapatid ko, sinubukan kong pagbigyan ng hiling niya. Nakausapin kita kapag may pagkakataon. Seryoso ka, paring Abner? Kasi natanggap na namin ni Lori ang kapatawaran at blessing ni Julie. Oo, hindi ko sinasabing mawawala kagad yung lahat ng galit ko sa iyo. Pero gusto kong bigyan ng isa pang pagkakataon yung pagkakaibigan natin. Isa pa, matagal nang nangyari yon. At mukhang nagbago ko na naman talaga. Dapat lang pare, lalo na may mga anak ang babae. Namiss ko yung tawanan natin dati at mga kalukuhan. Yung tipong kahit simpleng inuman lang tuwing day off natin tapos labasan ng mga problema. Pasensya na talaga kung sinira akong tiwala niyo magkapatid. Ang bigat pala sa buhay pag alam mong may mga inagrabyado kang tao. Totoo yun. Kaya dapat talaga laging maging mabuting tao tayo. Pero ang mahalaga, natuto ka naman sa nangyari. Ang tanong, natuto ka ba talaga? Oo naman. Ang daming leksyon na maituturo ko rin sa mga anak ko. Isa na yung huwag mong paasahin ang tao kung alam mong hindi mo kayang panindigan. Pangalawa, yung respeto at tiwala. Dapat iniingatan at hindi sinisira. Tama ka. At alam mo, mas lalo kong humanga kay Julie. Kasi kahit anong sakit pa yung mga tiniis niya, mas pinili pa rin niya magpatawad. Hindi lahat ng tao nagagawa yung ganon. Oo nga eh. Nung kinausap niya kami ni Lori, akala ko susumbatan niya ako at sasampalin. Hindi naman ako iiwas eh. Tatanggapin ko lahat ng galit niya sa akin. Pero nung sinabi niyang pinapatawad niya na kami, napaiyak talaga ako pare. Napakabait ni Julie hanggang ngayon. At dahil doon, gusto kong gayahin yung ginawa niya. Kaya ito ako ngayon. Hindi na galit sa'yo. Pwede na ulit tayong mag-inuman. Sabihin mo lang kung saan at kung kailan ka pwede. Salamat talaga pare. Hindi ko alam kung nararapat ba sa akin ng lahat na to pero salamat. Lahat naman ng tao nagkakamali. At lahat din tayo, dapat bigyan din ng pangalawang pagkakataon. Kung hanggang ngayon nakukonsensya ka pa rin sa nagawa niyo kay Julie, panahon na para palayain mong sarili mo paring Tisoy. Oo, paring Abner. O paano? Anong plano niyo ni Lori ngayon? Kailan kayo babalik sa probinsya? Simple lang naman yung gusto namin mag-asawa eh. Tahimik na buhay. Gusto rin namin magtayo ng maliit na negosyo doon, gaya mo, para sa kinabukasan ng mga bata. Maganda yan. Basta tandaan mo, huwag mo nang ulitin kay Lori yung naging pagkakamali mo noon kay Julie. Huwag mong sirain ang tiwala at pagmamahal ng asawa mo. Kasi baka wala ka ng balikan. At baka di ka na ulit makatanggap ng pagpapatawad. Hindi na talaga. Pangako ko rin yun sa sarili ko. Natuto na ako. At ayokong mawala ulit ang lahat sa akin. Mahal ko si Lori at ang mga anak namin. Masaya akong marinig sa iyo yan. Basta nandito lang ako. Pag kailangan mo ng kausap at nasa probinsya ka, tawagan mo lang ako. Oo pre, pero dahil nandito ako ngayon sa Laguna, kailangan natin tumagay kahit sambote lang. Ang tagal ko na rin hindi nakakatikim ng alak eh. Nako, yun lang ba? Sige, mamayang gabi. Balik ka dito.
Magpapaluto ko kay Mrs. ng pulutan natin. Isama mo na rin si Lori. Susubukan ko ring imbitahan si Juliet ang bayaw ko. Talaga? Sige, para kumpleto tayo. Mas masaya. Masayang masaya si Tisoy ng mga oras na yun at ganun din si Kuya Abner. Talagang ang tunay na pagkakaibigan minsan sinusubok ng panahon at mga problema. Pero nananatiling matibay pa rin. Dahil mabait naman ang asawa ko at alam niya rin ang tungkol sa buhay at nakaraan ko, pumayag siya na makipag-inuman kina Tisoy at Kuya Abner. Kaming tatlo naman ni Lori at hipag ko may sariling mundo. Nagkwentuhan kami habang nagluluto ng mga pagkain pinagsaluhan namin nung gabing yun. Kuya Abner! Aba, ang ganda na ng bakery mo ah. Ang dami mong paninda. Pati short orders, meron na rin. Sosyal ah. Julie, buti naman dumalaw ka ulit dito. Oo, medyo kumikita na rin kasi yung bagong pakulo namin ni Mrs. Nagdagdag na kami ng paninda, hindi lang tinapay. May coffee corner na rin. Mas uso, mas wak sa mga estudyante at ibang mamimili. Grabe, parang ang bilis ng pag-asenso nyo. Dati, simpleng panaderya lang. Tapos ngayon, may ibang pagpipilian pa. Nakaka-proud ka talaga, kuya. Salamat, bunso. Siyempre, pinaghirapan din talaga namin. Tuloy-tuloy na puyat at overtime. Pero sulit naman lahat kapag nakikita kong napapasaya namin ang mga tao sa simpleng pandesal o kape lang. Ang supportive din kasi ni Mrs. kaya maswerte ako. Sinabi mo pa, kuya. Tsaka ang bilis magsilaki ng mga bata. Parang kahapon lang, buhat-buhat mo pa si Anton. Tapos ngayon, halos kasing tangkad mo na siya. Oo nga eh. Nako, makulit pa rin. Pero masipag naman. Tuwing Sabado, maghapong tumutulong yun dito sa bakery. Di gaya ng ibang binatilo na puro games at gadgets lang. Wow, mana sa'yo, kuya. Family-oriented at business-minded din ang pamangkin kong yun. Alam mo, Julie, dati ang pangarap ko lang, makapagpatayo ng simpleng tindahan. Pero ngayon, hindi lang negosyong naipundar ko. Pamilya ko ang totoong pundasyon ko. Sila yung lakas at inspirasyon ko sa lahat ng bagay. Ang sarap sa pakiramdam, no? Dati, mga tauhan lang tayo sa bakery. Pero ikaw na yung may-ari ngayon. Boss, amo, manager. Salamat sa Panginoon, Julie. Ikaw naman, kamusta ka? Kamusta ang pagsasama niyo ni Bayaw? Ang mga bata? Maayos naman. Masaya rin ako, kuya. Hindi masasabing perfect family, pero tahimik ang buhay at nakakaraos sa araw-araw. Napakasipag din naman ni Edward at responsableng padre de pamilya. Mabuti naman, bunso. Masaya akong marinig yan. Teka, saglit lang ha. Tapusin ko lang itong ginagawa ko, tapos magkakape tayo. Sige lang, kuya. Huwag mo akong alalahanin. Ikot-ikot lang muna ako dito. Mamaya, kapag maraming tao at hindi mo na kaya, tutulungan kita. Sa lahat ng pinagdaanan namin ni Kuya Abner, masasabi ko ang tunay na lakas ng pamilya ay hindi nasusukat sa kung gaano kami kayaman o kalayo ang narating sa buhay, kundi sa kung paano kami nagtatagpo palagi sa gitna ng hirap at ginhawa. Noon may mga panahon nagkakatampuhan kami. Takot ako na baka mawalan ako ng karamay. Pero ito kami ngayon. Mas malapit na sa isa't isa. Hindi na magbabago ang mga nangyari sa nakaraan. Pero natutunan naming mas maging matibay sa mga hamon ng buhay. Ngayon mas tahimik na ang puso at buhay ko. May pamilya akong makakasama hanggang sa pagtanda. At kapatid na alam kong pwedeng takbuhan sa oras ng kagipitan. Sa lahat ng pinagdaanan ko, Miss Gwen, natutunan kong hindi lahat ng masamang gawa ay kailangan gantihan din ng kasamaan. Mas magaan sa puso ang magpatawad. At sa bawat yakap ng asawa ko't mga anak at suporta ng aking Kuya Abner, mas naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Wakas. Julie, salamat talaga.